Sa malawak na bukirin ng Nueva Ecija, doon namumuhay si Rogelio Santero, isang magsasaka na halos buong buhay ay inilaan sa pagtatanim ng palay at gulay. Maaga pa lamang ay maririnig na ang kaluskos ng kanyang makayapak sa pilapil. Dala-dala ang lumang araro at kalabaw na matagal nang katuwang sa trabaho. Sa bawat patak ng pawis niya, ramdam ang pagmamahal at malasakit sa lupang minanapa mula sa kanilang ama. Tatapusin ko na ito bago sumapit ang tanghali para makapamahinga ang kalabaw, bulong niya habang dahan-dahang hinihila ang araro. Ang araw ay unti-unting tumitindi, ngunit hindi iyon naging hadlang para sa kanya. Para kay Rogelio, ang lupaing ito ay hindi lamang kabuhayan, kundi alaala ng kanilang magulang, ang pamana na dapat pangalagaan. Sa baryo, kilala siya bilang taong handang tumulong sa lahat. Kapag may kapitbahay na kapos sa binhi o abono, hindi siya nagdadalawang isip na magbahagi. Kung may nasirang gamit, siya ang unang lalapit para ayusin. Dahil dito, malapit ang loob ng mga tao sa kanya, lalo na ang mga matatanda at mga kabataang nakikitang nagsisikap siya ng walang hinihinging kapalit. Isang hapon, matapos ang isang araw ng pagtatanim, dumating ang kanyang asawa na si Cesara. Dala ang sulat mula sa kanilang anak na si Ronnie. Rogelio, wika ni Cesara. Sumulat si Ronnie. Nakapagtapos na raw siya ng engineering at nakahanap na ng trabaho sa ibang bansa. Sabi niya makakauwi siya balang araw para makatulong sa atin. Napangiti si Rogelio. Halatang puno ng pag-asa ang puso. Salamat sa Diyos, Cesara. Yan lang ang hiling ko, ang makita na maayos ang kinabukasan ng anak natin. Kahit dito lang ako sa bukid, basta alam kong may mararating si Ronnie, sapat na sa akin. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, tahimik na nakamasid ang kapatid niyang si Mauro. Bata pa lamang sila ay kitang-kita na ang pagkakaiba. Si Rogelio ay kontento sa simpleng buhay sa bukid, habang si Mauro ay palaging nangangarap ng mabilis na pag-asenso. Kahit pa madalas ay idinadaan sa panlilinlang at pagiging tuso. Si Rogelio na naman ang pinupuri ng mga tao, usal ni Mauro, habang nakatayo sa gilid ng kanilang lupain. Pero darating ang panahon, akin din ang lahat ng ito. Hindi siya mananatiling bida sa baryong ito habang ako'y nagmamasid. Sa mga susunod na linggo, patuloy ang pag-unlad ng ani ni Rogelio. Dumagsa ang mga bumibili ng palay at gulay, at kahit hindi kalakihan ang kita, sapat ito para sa kanilang tangangailangan. Madalas ay naririnig siya ng mga kapitbahay na humihimig ng lumang kundiman habang nagbubungkal ng lupa, patunay ng kanyang kasiyahan at kasimplehan sa buhay. Isang gabi, nagtipon ang mga magsasaka sa ilalim ng malaking punong mangga. Doon nila pinag-uusapan ang susunod na pagtutulungan para sa anihan. Rogelio, sabi ni Mang Cipriano, matandang magsasaka, ikaw ang maaasahan sa mga plano. Lagi kang may magandang ideya kung paano mapapabuti ang ani. Mahiyain ang ngiti ni Rogelio. Wala yun, Mang Cipriano. Ang mahalaga, sama-sama tayong nagtutulungan. Ang lupa ay biyaya ng Diyos, kaya dapat natin itong ingatan at pagyamanin. Ngunit habang mas lumalago ang respeto sa kanya ng mga tao, mas lalong nadadarang sa inggit si Mauro. Sa kanyang isip, hindi tama na si Rogelio lamang ang nakikinabang sa lupaing minana nilang dalawa. Lalo na't nakikita niyang ang baryo ay unti-unti nang nagiging sentro ng kalakalan dahil sa magandang ani. Isang araw, habang nakaupo si Mauro sa kanilang lumang bahay, kinausap siya ng kanyang asawa na si Letty. Mauro, hanggang kailan tayo mabubuhay sa anino ng kapatid mo? Tignan mo siya, may anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, mahal ng lahat sa baryo, at higit sa lahat, hawak pa ang lupang dapat hatiin ninyo. Alam ko, Letty, tugon ni Mauro habang nakatitig sa malayo. Pero huwag kang mag-alala. May plano ako. Hindi magtatagal, magiging akin din ang lupang yan at tayo ang kikilalanin sa baryong ito. Samantala, si Rogelio ay patuloy lamang sa kanyang pang-araw-araw.
Sa bawat pagtulong sa kapitbahay at pag-aalaga sa bukirin, wala siyang kamalay-malay na unti-unti nang isinisilang ang kasakiman ng kanyang sariling kapatid. Ang katahimikan ng baryo ay tila may bagyong paparating. Ang kanilang lupa, ang lupang pamana ng kanilang ama, ang magiging ugat ng sigalot. Minsan, habang nag-aabang ng sunset si Rogelio kasama si Cesara, nasabi niya, "Napakaganda ng kulay ng langit, asawa ko." Para bang nagpapaalala na kahit anong hirap, may ginhawa ring darating. Sana sa pagbabalik ni Ronnie, makita niya ang ganda ng lupaing ito na minahal ng kanyang lolo at lola. Ngumiti si Cesara, bagaman may bakas ng pag-aalala. "Oo, Rogelio, ngunit sana rin ay manatili ang kapayapaan dito. Ayokong makita kang nasasaktan o napapahamak dahil sa mga taong hindi marunong makontento." Sa mga salitang iyon, hindi naisip ni Rogelio na ang mismong kapatid niya ang magiging dahilan ng pagwasak ng kanilang kapayapaan. Ang lupa na siyang nagbibigay ng buhay sa kanilang pamilya ay siya ring magiging dahilan ng trahedyang paparating. Makalipas ang ilang buwan, dumating mula sa Maynila si Mauro, nakabihis ng mamahaling barong at dala ang kumpiyansa ng taong matagal nang umalis sa baryo upang maghanap ng mas magandang kapalaran. Pagbaba niya sa jeep, halata ang pagmamataas sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang malawak na lupain ng kanilang pamilya. "Rogelio," bati niya sa kapatid na nooy nasa bukid at abala sa paggapas ng damo. "Ang tagal ko ring nawala. Ngayon, gusto kong ayusin na ang lahat. Sayang ang lupa natin kung puro palay lang ang itatanim. Ang bala ko, gawing commercial lot ito, mga gusali, tindahan at baka pati subdivision. Dito, sigurado tayong kikita ng malaki." Itinigil ni Rogelio ang ginagawa at pinunasan ang pawis sa noo. Nilingon niya si Mauro at numiti, ngunit kita ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Mauro, ang lupa natin ay binubuhay ang baryo. Dito kumukuha ng pagkain ang mga tao, dito umaasa ang kabuhayan ng marami. Hindi ko kayang ipagbili ito sa kung sino lang." Napailing si Mauro at agad na nagtaas ng boses. "Rogelio, napakakitid ng utak mo. Hanggang kailan ka magpapakapagod sa pag-aararo? Ang kinikita mo dito, 1 linggong sweldo lang ng mga kaibigan kong negosyante sa Maynila. Kung ipagbibili natin, yayaman tayo ng hindi pinapawisan." Ngunit matatag ang sagot ni Rogelio. "Hindi lahat ng bagay nasusukat sa pera, Mauro. Ang lupa na ito ay pamana ng ating ama at ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko ito pababayaan." Nagsimula ng kumulo ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkapatid. Ngunit hindi doon nagtapos si Mauro. Kinagabihan, habang nasa kanilang bahay siya kasama ang asawang si Letty, muling bumuo ng mas tusong plano. "Mauro," wika ni Letty habang nakaupo sa kanilang hapagkainan, "hindi mo ba nakikita? Habang ikaw ay nagpapagod sa Maynila, si Rogelio naman ang hari rito sa baryo. Siya ang pinupuri, siya ang tinitingala. Kung talagang gusto mong magtagumpay, kailangan mong agawin ang lupa sa kanya." Sumandal si Mauro at tumitig sa asawa. "Pero paano, Letty? Hindi siya papayag kahit anong pilit ko." Ngumiti ng mapanlinlang si Letty. "Kung hindi siya papayag, pilitin natin. Maraming paraan para mapasakamay natin ang lupa. Kilala ko ang isang abogado at ilang negosyanteng sabik bumili ng murang lupain dito. Gagawa tayo ng dokumentong pabor sa atin. Basta't pumirma, wala na siyang laban." Kinabukasan, nag-ayos ng mga papel si Mauro sa tulong ng isang kilalang fixer sa munisipyo. Nakalikha siya ng peking dokumento, tila ba ipinagbili ni Rogelio ang lupa sa kanilang dalawa. Mahusay na ginaya ang pirma ng kapatid. At nang makita niya ang papel, pakiramdam ni Mauro ay hawak na niya ang tagumpay. Samantala, si Rogelio ay patuloy pa ring namumuhay ng simple. Sa kanyang isip, wala siyang kaalam-alam na unti-unti na siyang pinag-iintrigahan sa baryo.
sapagkat sinimulan ng lapitan ni Mauro ang ilang kababaryo, dala ang matatamis na pangako. Kung makukuha ko ang lupa, gagawa tayo ng palengke rito. Magkakaroon kayo ng trabaho. Tataas ang halaga ng mga bahay ninyo. Bulasan ni Mauro sa mga tao habang pinapakita ang blueprint na gawa-gawa lamang ng kanyang kaibigan. Talaga, Mauro? Tanong ni Mang Estong, isa sa mga kapitbahay. Kung totoo nga yan, makikinabang nga kami. Pero paano si Rogelio? Mumisi si Mauro. Si Rogelio? Matanda na siya at hindi na marunong sumabay sa panahon. Panahon na para magbago tayo. Kung pipiliin ninyo ako, dadalhin ko ang progreso rito. Dahil dito, ang baryo ay nahati sa dalawa. May mga nanatiling tapat kay Rogelio, naniniwalang ang lupa ay dapat manatiling bukirin at hindi gawing negosyo. Ngunit may ilan ding naafit sa mga pangako ni Mauro ng asenso at madaling pera. Ang ilan ay bulong-bulungan pa. Bata nga tama si Mauro. Matagal na rin tayong nagkakandara pa sa bukid. Panahon na siguro ng pagbabago. Ngunit may mga nanindigan para kay Rogelio. Si Aling Purisima, matandang nagtitinda ng gulay, ay nagsalita sa gitna ng pagtitipon. Kung ipagbibili ang lupa, saan na kami kukuha ng pananim? Ang bukid na ito ay hindi lang kay Rogelio. Para ito sa lahat ng nangangailangan ng pagkain. Hindi lahat ng bagay ay dapat gawing negosyo. Nainis si Mauro at sumabat. Aling Purisima, matanda ka na. Hindi ka na marunong sumabay sa modernong panahon. Ang kinabukasan ay hindi sa mga magbubukid kundi sa mga negosyante. Lalong lumalim ang alitan. Si Rogelio, bagaman tahimik, ay ramdam ang bigat ng hinaharap. Alam niyang may masamang binabalak ang kapatid, ngunit wala siyang matibay na pruweba. Kaya't sa bawat araw, mas lalo niyang iniingatan ang kanyang lupain at mas pinipilit na maging malapit sa mga tao. Ngunit sa bawat ngiti at tulong na ginagawa niya, may lihim na binubuo si Mauro, ang peke at pinirmahang dokumento na magpapabagsak sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang unos na dudurog sa katahimikan ng kanilang baryo. Mabilis na gumalaw si Mauro matapos makabuo ng peking dokumento. Alam niyang hindi sapat ang papel na iyon para lubusang maagaw ang lupain. Kaya't kinailangan niyang gamitin ang koneksyon na matagal na niyang hinubog sa Maynila. Bumalik siya sa baryo na may kasamang ilang opisyal mula sa munisipyo. Mga taong dati niyang pinapasuhol at nakakasama sa mga iligal na negosyo. Isang umaga, dumating sa bukid ni Rogelio ang dalawang lalaki na may dalang papel mula sa lokal na tanggapan. Habang si Rogelio ay abala sa pag-ani ng mga gulay, lumapit ang isa sa kanila at marahas na nagsabi, "Ginoong Santero, may utos mula sa munisipyo. Kailangang ipasuri muli ang lupa dahil may issue raw sa pamana at titulo." Nagulat si Rogelio. "Ano? Pero malinaw ang titulo ko. Sa akin ipinasa ng ating ama. May dokumento akong hawak na matagal nang inaprubahan." Umisi ang lalaki at nagpakilalang tauhan ni Mauro. Hindi na yon sapat. May bagong ulat na nagsasabing may bahaging hindi mo dapat hawak. Hanggang hindi nalilinis ang issue, hindi ka maaaring magbenta ng ani o gumamit ng lupaing ito. Nang marinig iyon, halos mabitawan ni Rogelio ang hawak niyang basket ng gulay. Paano naman ang pamilya ko? Paano ang mga umaasa sa ani? Hindi ito tama. Ngunit sa halip na makinig, iniwan lang siya ng mga tauhan at binitawan ang malamig na paalala. Sumunod ka na lang kung ayaw mong magkaproblema. Sa mga sumunod na araw, ramdam agad ni Rogelio ang epekto ng plano ni Mauro. May mga tauhan siyang pinapadala upang harangin ang mga bumibili ng palay. Tuwing may truck na dumarating upang kunin ang ani, biglang lilitaw ang mga tauhan at magbabantang huwag ituloy ang transaksyon. "Hindi kami makakapagsugal, Rogelio," sabi ng isang suki niyang mangangalakal. "May mga utos galing sa itaas at kung itutuloy namin, baka kami pa ang maparusahan. Pasensya na." Walang nagawa si Rogelio kundi ang mapatingin sa mga punong palay na unti-unti nang nasasayang. Sa bawat araw na lumilipas,
nababawasan ang kanyang kita at dumadagdag ang alalahanin. Samantala, si Mauro ay abala sa paninira sa kanyang kapatid. Sa mga umpukan sa baryo, madalas siyang magsalita ng may panlalait. Si Rogelio, akala niyo mabait? Kuripot yan. Ayaw ipamahagi ang kita ng lupa kahit sa kapatid niya. Ginagawa niyang sarili ang lahat. Kung apo ang may hawak, matagal nang umunlad ang baryong ito. Maraming naniwala, lalo na ang mga taong nangangarap ng mabilis na asenso. Ngunit may ilan ding nanatiling tapat kay Rogelio at nagsabing, "Hindi totoo yan, Mauro." Laging tumutulong si Rogelio. Ilang beses na kaming pinahiram ng binhi at patubig. Hindi siya kuripot, ngunit mas malakas ang boses ng paninira kaysa sa katotohanan. Unti-unti, ang reputasyon ni Rogelio ay nadungisan. Ang mga kabataang dati humahanga sa kanyang sipag ay nagsimulang magduda. Samantala, sa ibang bansa, nakatanggap si Ronnie ng sulat mula sa kanyang ina na si Cesara. Nakasulat doon ang lahat ng nangyayari, ang paninira, ang panggigipit at ang takot na unti-unting bumabalot kay Rogelio. Sa isang tawag sa telepono, halos mapuno ng luha ang tinig ni Ronnie. "Nanay, bakit hindi niyo agad sinabi? Kung alam ko lang matagal na akong umuwi, hindi ko hahayaang apihin si Itay." "Anak," sagot ni Cesara habang pinipigil ang luha, "huwag ka munang umuwi. Nasa maayos kang trabaho. Dito kaya pa naming lumaban. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ng tatay mo ang bigat na dinadala niya." Das, mula noon, hindi na nakatulog ng mahimbing si Ronnie. Sa kanyang opisina, madalas siyang mapapatingin sa mga larawan ng bukid na pinadala noon ng kanyang ama. Ang mga ngiting iyon ngayon ay tila napalitan ng dalamhati. Sa baryo, nagsimulang makaramdam ng matinding takot si Rogelio. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, kinausap niya si Cesara. "Cesara," mahinang sabi niya, "paano kung tuluyang maagaw ni Mauro ang lahat? Hindi ko kayang makita kang nagugutom o si Ronnie na mawawalan ng pamana." Hinawakan ni Cesara ang kamay niya. "Rogelio, matagal na kitang kilala. Hindi ka sumusuko. Kahit anong gawin nila, alam ko na ang totoo ay lalabas din. Magtiwala ka." Ngunit kahit anong tapang ni Rogelio, hindi niya maitatanggi ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat araw, mas lumalakas ang impluwensya ng kapatid niyang si Mauro. Sa bawat gabi, mas tumitindi ang taba sa kanyang dibdib. At sa katahimikan ng dilim, isa lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. Hanggang kailan ko kakayanin ang laban na ito laban sa sariling dugo ko? Madilim ang langit isang gabi nang matapos ni Rogelio ang pagbabantay sa kanyang mga palay. Wala siyang kasama kundi ang lamparang nagbibigay liwanag sa gilid ng kubo sa bukirin. Habang nakatingin siya sa mga biniggis na palay, bumulong siya sa sarili. "Ito na lang ang natitirang pag-asa natin. Kailangan kong bantayan. Baka muli na naman may pumigil sa pagbebenta." Ngunit hindi niya alam, ilang metro ang layo ay nagkukubli ang mga tauhan ni Mauro. May dala silang matitigas na kahoy at baril na nakasukbit sa bewang. Utos ni Mauro ang kanilang dala. Tiyakin na hindi na muling makabangon ang kapatid. "Sigurado ka ba na ito ang tamang oras?" Bulong ng isa sa mga tauhan. "Utusan lang tayo. Basta gawin natin, tapos na. Huwag ka nang magdalawang isip." Sagot ng isa pa, hawak ang matigas na yantok. Nang maramdaman ni Rogelio ang mga yabag, agad siyang napalingon. "Sino kayo?" sigaw niya. Sabay hawak sa tabak na nakasabit sa gilid ng kubo. Ngunit huli na ang lahat. Sugod agad ang apat na lalaki at pinagtulungan siyang pagbubugbugin. "Mga duwag kayo! Harapin niyo ako ng isa-isa!" Pilit na sigaw ni Rogelio habang tinatanggap ang mga suntok at hampas. Ngunit sa dami nila, wala siyang laban. Bumagsak siya sa lupa, duguan, halos mawalan ng malay. Yan ang bagay sa mga hindi marunong sumunod. Malamig na wika ng isa bago siya muling hinampas sa tagiliran. Kinaumagahan, kumalat ang balita na si Rogelio ay dinampot ng mga pulis. Ayon sa ulat na isinampa ni Mauro,
Nahuli raw ito sa aktong nagnanakaw ng sariling palay at ibinebenta ng palihim. Hindi totoo yan, sigaw ni Cesara habang pinipigilan ang dalawang pulis na isinakay si Rogelio sa kanilang sasakyan. Mga palay namin yon. Paano siya mananakawan ng sarili naming ani? Ngunit walang nakinig. Sa harap ng maraming tao, isinakay si Rogelio sa sasakyan, duguan at halos hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng kirot at lungkot. Ngunit higit pa ron, ramdam niya ang kahihiyan ng isang taong pinagbintangan ng sariling kapatid. Mga kababaryo, halos umiiyak na sigaw ni Cesara. Kilala niyo si Rogelio. Mulat-mulat sa pool, siya ang tumutulong sa atin. Alam niyo na hindi siya magnanakaw. Ngunit ang karamihan ay nanahimik. May ilan na nagbulungan. May mga halatang gustong magsalita. Pero pinili pa ring manahimik. Takot sila kay Mauro, sa impluensya nito at sa kapangyarihan niyang hawak mula sa mga opisyal. Lumapit si Aling Purisima at mahina niyang sinabi kay Cesara, "Nak, alam naming walang kasalanan ang asawa mo. Pero hindi kami makapagsalita. Baka kami naman ang mapahamak. Pasensya na." Halos gumuho ang puso ni Cesara. Kung ganito pala, sino pa ang maaasahan namin? Samantala, si Mauro ay nakatayo sa di kalayuan. Nakangisi habang pinagmamasdan ng eksena. Lumapit sa kanya ang isa niyang tauhan. "Mauro, sigurado ka bang wala tayong problema rito? Baka bumaliktad ang mga tao?" "Hindi sila magsasalita," sagot ni Mauro na puno ng kumpiyansa. "Takot silang mawalan ng hanap buhay. Hanggat hawak ko ang mga opisyal, walang laban si Rogelio." Sa loob ng kulungan, humihingal si Rogelio habang nakahiga sa malamig na sahig. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang sugat sa ulo at ang katawan niya ay puno ng pasa. Narinig niya ang tunog ng kandado na sumara. Tila ba pumirmi na rin ang bigat ng kanyang kapalaran. Dumating si Cesara sa presinto, halos maglupasay sa pagmamakaawa. "Sir, pakawalan niyo na ang asawa ko. Wala siyang kasalanan. Nananawagan ako, pakisuri niyo ang kaso." Ngunit malamig ang tugon ng pulis na halatang kakutsaba ni Mauro. "Kailangan nating sundin ang reklamo. Hanggat may kaso, hindi siya makakalabas." "Hindi ba kayo naaawa? Kita niyo namang bugbog sarado na siya?" Umiiyak na sagot ni Cesara. "Pasensya na, ginang. Trabaho lang," sagot ng pulis. Sabay talikod, lumabas si Cesara ng presinto na nanginginig habang ang mga mata niya ay puno ng luha. Sa bawat yapak niya pauwi, ramdam ang bigat ng kawalan ng katarungan. Nakita siya ng ilang kababaryo, ngunit walang naglakas loob na lumapit. Sa baryo, mabilis kumalat ang tsismis. Sabi nila, magnanakaw daw si Rogelio. Akala ko pa naman mabait siya. Pero kung totoo, nakakahiya. Baka gawa-gawa lang yan ni Mauro. Pero sino ba naman tayo para makialam? Ang ilan ay nakaramdam ng awa, ngunit mas nanaig ang akot. Dahil dito, mas lalong napahamak ang pangalan ni Rogelio. Mula sa pagiging haligi ng baryo, ngayon ay itinuring siyang kriminal. Sa selda, umikit si Rogelio at bumulong sa sarili. "Patawad Cesara, patawad Ronnie, hindi ko kayo naprotektahan." At sa kabilang dulo ng mundo, si Ronnie ay nakatanggap ng balita. Hawak niya ang isang email mula sa ina. Puno ng larawan at detalyeng ikinulong ang kanyang ama. Nabasa niya ang bawat linya at halos hindi makapaniwala. Hindi maaari. Si Itay? Paano siya magiging magnanakaw ng sarili naming palay? Bulong niya habang nanginginig ang kamay. "Kailangan kong umuwi. Hindi ako makakapayag na masira ang pangalan niya." Ang gabi ng pananahimik sa baryo ay tuluyang napalitan ng takot. At sa gitna ng katahimikan, ang ngiti ni Mauro ang pinakamalakas na tinig. Ngiti ng taong nakatiyak na hawak na niya ang kapangyarihan. Ngunit ang ngiting iyon, sa hinaharap, ay magiging sanhi rin ng kanyang pagbagsak. Sa malamig na sahig ng kulungan, nakahandusay si Rogelio, halos hindi makagalaw sa sakit ng katawan. Ang bawat pilat at pasa ay tila ba nagsusumigaw ng pait at pangungutya sa kanya. Sa loob ng mga bakal na rehas, naririnig niya ang halakhaka ng ibang bilanggo at ang matatalim na tingin ng mga bantay.
Para bang wala siyang karapatang ipagtanggol ang sarili. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Hawak-hawak ang lumang rosaryong bigay pa ng kanyang ina. Diyos ko, pulong niya. Huwag niyo sanang hayaan na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi lang ito tungkol sa akin, kundi para kina Cesara at Ronnie. Habang nakatingin siya sa kisame ng selda, bumalik sa kanyang alaala ang mahabang taon ng pagtatrabaho sa bukid. Ang mga araw na nilalabanan niya ang init ng araw at ang lamig ng ulan. Ang mga gabing halos hindi na siya makatulog dahil sa pangambang baka bumagsak ang ani. Lahat ng iyon ay tiniis niya, hindi para yumaman, kundi para lang mapanatili ang lupaing iniwan ng kanilang ama. Pawis at dugo ko ang nasa lupang yon, naisip niya habang pinipilit pigilan ang luha. At ngayon, pilit inaagaw ng kapatid kong si Mauro. Samantala sa baryo, si Mauro ay lalo pang nagmalaki. Sa bawat umpukan ng mga tao, lagi siyang may bitmit na paninira. Tapos na si Rogelio, wika niya sa harap ng ilang kalalakihan sa tindahan. Nakakulong na siya at ako na ang aasikasuhin ng lupa. Hindi na kayo magugutom dahil ilalapit ko ang progreso dito. Kung totoo nga Mauro, sana nga ay umasenso tayo. Tugon ng isa, bagamat halatang may pag-alinlangan. Ngumisi si Mauro. Walang dapat ipag-alala. Ako ang bagong mukha ng pagbabago rito. Hindi na panahon ng mga magsasaka. Ngunit hindi lahat ay naniwala. May mga kababayang nanahimik na lang, bagamat halatang hindi sang-ayon. Takot ang pumigil sa kanila. Takot na baka sila naman ang pagbalingan. Sa kabilang dako, si Cesara ay halos hindi na makatulog sa sobrang pag-aalala. Araw-araw niyang dinadalaw ang kulungan upang masilayan si Rogelio. Rogelio, wika niya minsang nakaluhod sa harap ng rehas, hindi ako titigil hanggang makahanap ako ng paraan. Hindi ka pwedeng manatili rito. Wala kang kasalanan. Ngumiti si Rogelio kahit mahina. Huwag ka nang masyadong mahirapan, Cesara. Kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Basta't si Ronnie ay ligtas at maayos ang buhay. Ngunit hindi nagbadaig si Cesara. Sa palihim, lumuwas siya ng Maynila upang humingi ng tulong sa isang abogada na inirekomenda ng isang matalik na kaibigan. Sa isang maliit na opisina na puno ng mga papel at librong pangbatas, nakilala niya si Attorney Mirabel Cruz. Aupo si Cesara Santero, mahinahon niyang pagpapakilala habang nanginginig ang tinig. Naiipit po ang asawa ko sa kaso. Pinagbintangan siyang magnanakaw ng sariling palay. Kapatid niya po ang nasa likod nito. Pinagmasdan siya ni Attorney Mirabel, isang matikas at seryosong babae na halatang sanay sa labanang legal. Maraming kaso na akong nahawakan ng ganitong uri, ngunit kailangan ko ng matibay na ebidensya. May hawak ba kayong dokumento o saksi na magpapatunay na peke ang reklamo? Meron po kaming titulo ng lupa at may mga kapitbahay na alam ang totoo, pero natatakot silang magsalita. Tumango si Attorney Mirabel. Hindi magiging madali ito, Ginang Santero. Ngunit kung talagang walang kasalanan ang asawa mo, lalaban tayo. Handang-handa akong sumabak. Parang nabunutan ng tinik si Cesara sa kanyang narinig. Salamat po, abogada. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Samantala, libu-libong milya ang layo sa isang gusaling salamin sa Singapore. Si Ronnie ay nakaupo sa kanyang mesa, hawak ang cellphone at binabasa ang email mula sa ina. Habang binabasa niya ang bawat linya, hindi na niya napigilang lumuha. Si Itay, nakakulong? Bulong niya habang nanginginig ang kamay. Pumasok ang kanyang kaibigan at katrabaho. Ronnie, are you okay? Tanong nito. I'm sorry, I have to go home. Mabilis niyang sagot. My father is in prison. He's innocent and I can't just stay here while he suffers. Mabilis siyang nag-file ng leave at agad na bumili ng tiket pauwi sa Pilipinas. Habang nakasakay siya sa eroplano, ang isip niya ay puno ng alaala ng kanyang ama. Kung paano siya tinuruan magtanim, kung paanong kahit pagod ay nakukuha pa nitong umiti para sa kanya. Hindi kita pababayaan, Itay, bulong niya habang nakatingin sa ulap. Uuwi ako, lalaban tayo. Samantala, sa baryo,
Si Mauro ay patuloy na nagpakalat ng kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamayabang, may ilang mata na nagsisimulang bumalikwas. May ilan nang nagdududa sa kanyang mga sinasabi. At sa kulungan, si Rogelio ay patuloy na nagdarasal, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lakas ng kanyang pamilya. Sa bawat paglipas ng gabi, alam niyang unti-unting lalapit ang oras ng katotohanan. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang tiisin ang kahihiyan at sakit na ipinataw sa kanya ng sariling dugo. Sa dilim ng selda, tanging boses ni Ronnie ang paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang isipan. Itay, babalik ako. Makalipas ang ilang linggo ng pananatili ni Rogelio sa kulungan, isang mahalagang dokumento ang natuklasan ni Attorney Mirabel Cruz. Sa pamamagitan ng kaniyang koneksyon at pagsisiyasat, nalaman niya na ang titulong hawak ni Mauro ay hindi orihinal. Ginang santero, wika ni Attorney Mirabel kay Cesara habang sila'y nag-uusap sa kaniyang opisina sa Maynila. Nakumpirma ko na ang dokumentong ginamit laban kay Rogelio ay peke. Inamit nila ang pirma ng asawa mo na hindi man lang dumaan sa kanyang kamay. Ang mas masaklap, may kasabwat sila, isang notaryo public at ang mismong kapitan ng barangay. Napatakip ng bibig si Cesara, halos manginig sa galit. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang pasinumalingan nila. Paano nila nagawa ito? Ang kapitan, na dapat nagtatanggol sa mamamayan, siya pa palang kumukutsaba. Tumango ang abogada. Ganyan talaga kapag pera at impluensya ang umiikot. Ngunit huwag kang mag-alala, may butas ang kaso nila. Dahil dito, maaari nating ipalabas si Rogelio pansamantala habang dinidinig ang kaso. At ganun na ang nangyari. Sa araw ng pagdinig, nakita ni Mauro na dinala si Rogelio sa korte. Hindi niya inaasahan na pansamantalang makakalaya ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Galit na galit siya at lumapit sa kanyang asawa na si Letty. Paano nangyari ito? Singhal niya. Akala ko ba siguradong wala na siyang laban? Ngumisi si Letty, ngunit may baas ng kaba. Kalma ka lang, Mauro, may hawak ka pa ring titulo. Nasa kamay mo pa rin ang kapitan at notaryo. Hindi sila makakapagsalita laban sa atin. Ngunit hindi na ganoong kasigurado ang mga tao sa baryo. Unti-unting kumalat ang balitang peke ang mga dokumentong hawak ni Mauro. May mga bulong sa tindahan, sa palengke, at kahit sa mga umpukan ng kababaihan sa ilalim ng punong mangga. Kung totoo ngang peke ang hawak ni Mauro, baka niloloko lang niya tayo, bulong ni Mang Estong. Bakit naman siya gagawa ng ganyan laban sa sariling kapatid? Sagot naman ni Aling Purisima na halatang nagsisimula ng magduda. Hindi natin alam, pero kung totoo napakalaking kasalanan nun. Habang unti-unting lumalakas ang bulong-bulungan, bumabalik naman sa baryo si Rogelio. Ngunit ang kanyang katawan ay halos wala ng lakas. Ang ilang linggong pananatili sa kulungan ay nagbunga ng labis na panghihina. Namayat siya at halos hindi na makayang humawak ng araro. Sa kanilang kubo, tinulungan siyang makaupo ni Cesara. Rogelio, kahit papaano nakalabas ka. Hindi pa tapos ang laban. May pag-asa pa. Umiling si Rogelio, ramdam ang bigat sa dibdib. Cesara, pagod na ako. Sa tagal ng taon kong pinaghirapan ng lupa, ganito pa ang kapalit. Pati katatid ko, tinalikuran ako. Paano kung wala na talagang hustisya? Lumapit si Cesara at hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag kang sumuko. Hindi lang ito laban mo. Laban natin ito, laban ni Ronnie, laban ng lahat ng umaasa sa katotohanan. Nandito na si Attorney Mirabel para ipaglaban tayo. Ngunit hindi pa rin mawala ang pagdududa at pagod kay Rogelio. Tuwing tititigan niya ang kanyang makapalay na naiwan sa bukid, para bang wala ng saysay ang lahat. Ang kanyang mga kapitbahay, bagamat may ilan na bumabalik na sa kanyang panig, ay marami pa ring natatakot magsalita. Isang gabi, nakaupo siya sa may pilapil kasama si Mang Cipriano, isang matandang magsasaka. Rogelio, sabi ni Mang Cipriano, huwag mong hayaang magtagumpay ang kasakiman ng kapatid mo. Kilala kita mula pagkabata. Hindi ka magnanakaw, hindi ka manluloko. Ang mga tao, unti-unti na ring nakikita ang katotohanan. Kailangan mo lang ng konting tapang pa. Napayuko si Rogelio.
Pero paano kung talo na talaga ako? Paano kung mas malakas ang pera at impluensya nila kaysa sa akin? Anak, sagot ni Mang Cipriano habang tinatapik ang kanyang balikat, hindi pera ang tunay na lakas. Ang katotohanan kahit gaano katagal itago, lalabas din. Samantala, sa Singapore, nagmamadaling nag-impake si Ronnie matapos makumpirmang nakalaya pansamantala ang kanyang ama. Sa isang tawag sa kanyang ina, mariin niyang sinabi, "Nay, uuwi na ako. Hindi ko na kayang nakikita kayong nahihirapan. Kailangan ninyong may katuwang sa laban na ito. Anak, mag-ingat ka. Hindi biro ang kaharap natin. Pero malaki ang maitutulong mo kapag nandito ka." Sagot ni Cesara, bakas sa tinig ang bahagyang ginhawa. Habang papalapit ang pagbabalik ni Ronnie, mas lumalakas ang pag-asa ng pamilya. Ngunit sa puso ni Rogelio, nananatili ang bigat. Nakalaya man siya pansamantala, ramdam niyang hindi pa tapos ang laban. At sa bawat tibok ng kanyang puso, tila ba may boses na bumubulong, hanggang saan ang kaya mong tisin para sa lupaing minana at para sa pamilya mong umaasa. Umaga pa lamang ay puno na ng kaba at pag-asa ang dibdib ni Cesara. Nakatayo siya sa labas ng paliparan. Mahigpit ang kapit sa kanyang lumang bag na dala lamang ay ilang gamit at mga dokumentong hawak ni Attorney Mirabel. Pinagmamasdan niya ang bawat taong lumalabas sa arrival area hanggang sa makita niya ang isang binatang nakaitim na coat, bit-bit ang isang malaking bag at may bakas ng pagmamadali sa bawat hakbang. "Ronnie, anak ko!" sigaw ni Cesara sabay patakbo upang salubungin ang anak. Mabilis na niyakap ni Ronnie ang kanyang ina, mahigpit at puno ng pananabik. "Naipatawad kung ngayon lang ako nakabalik. Nabasa ko lahat ng nangyari kay Itay. Hindi ako makakapayag na ganito ang mangyari sa kanya." Luha ang unang pumatak mula sa mga mata ni Cesara. "Salamat at nandito ka na, anak. Malaking bagay ang pag-uwi mo. Kailangan ka ng tatay mo ngayon." Hindi na nag-aksaya ng oras si Ronnie. Sa kanilang pag-uwi, ipinakita niya ang perang dala mula sa kanyang pagtatrabaho sa Singapore. "Nay, ito ang lahat ng ipon ko. Kahit hindi ako nakapagpadala ng madalas noon, sinigurado kong may naitatabi. Ito ang gagamitin natin para sa kaso ni Itay." Halos mapahawak sa dibdib si Cesara sa sobrang tuwa at ginhawa. "Ronnie, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang laki ng sakripisyo mo para sa atin." Ngunit tumitig lamang si Ronnie sa kanyang ina. "Nay, hindi ito sakripisyo. Dugo at danggal natin ang ipinaglalaban. Hindi lang ito tungkol kay Itay. Tungkol ito sa pangalan ng buong angkan natin." Kinabukasan, dumiretso agad si Ronnie sa kulungan kung saan muling dinala si Rogelio para sa mga papeles ng kaso. Pagbukas ng pinto ng silid dalaw, nakita niya ang kanyang ama. Payat, may mga pasa pa rin sa mukha at halatang labis ang paghihirap. "Itay!" sigaw ni Ronnie, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. "Itay, nandito na ako. Hindi na kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na maagaw ang lupa natin." Niyakap siya ni Rogelio pabalik, halos hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. "Ronnie, anak, akala ko'y hindi na kita makikita. Pasensya na kung ito ang nadatnan mong sitwasyon. Hindi ko na naprotektahan ang lupa natin." Umiling si Ronnie, pinahid ang luha sa kanyang pisngi. "Huwag mong isisi sa sarili mo, Itay. Wala kang kasalanan. Ang mali ay nasa kay Tito Mauro. At sisiguraduhin kong mananagot siya." Napahinga ng malalim si Rogelio. Dama ang init ng yakap ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong pakikipaglaban sa kawalan ng hustisya, muling nagkaroon ng liwanag sa kanyang puso. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Ronnie ang kanyang plano. "Itay, may mga koneksyon ako mula sa kumpanyang pinasukan ko. May kilala akong mga abogado at investors na maaaring makatulong upang ipakita ang tunay na halaga ng lupa natin. At para mas lalong makita ng korte na hindi ito pwedeng basta agawin ng sinuman. Bukod doon, gagawa ako ng paraan para maipakita ang kasinumalingan ni Tito." "Anak, delikado ito," sagot ni Rogelio. "Si Mauro, may hawak siyang mga tao. Baka ikaw pa ang mapahamak." Ngumiti si Ronnie, ngunit matatag ang tinig. "Itay, lumaki ako sa mga aral mo, na ang tao hindi dapat natatakot kung nasa panig ng katotohanan. Kung may haharap kay Tito, ako na. At hindi ako nag-iisa. Kasama natin si Attorney Mirabel,
at mga taong handang magsalita. Dumating din si Attorney Mirabel sa kulungan upang makausap si Rogelio at Ronnie. Ginoo Santero, napakalaking tulong ng pagbabalik ni Ronnie. May mga dokumento at testimonya na tayong hawak, ngunit kailangan pa natin ng dagdag na lakas at suporta. Ronnie, handa ka ba sa matagal na laban? Diretsyong tumingin si Ronnie kay Attorney Mirabel. Handa po ako. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko at kahit ang ipon ko para lang makuha natin ang hustisya para kay Itay. Maganda, sagot ng abogada. Dahil sa susunod na linggo, magsisimula ang mas seryosong pagdinig. Doon natin ipapakita ang mga ebidensya laban kay Mauro. Sa mga araw na lumipas, naging abala si Ronnie. Kinausap niya ang ilang dating kaibigan sa gobyerno at ilang investors na interesado sa lupaing agrikultural. Ginamit niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa ibang bansa upang ipakita na ang lupa ay mas mataas na halaga kapag pinangalagaan kaysa ibenta sa mga negosyanteng walang malasakit. Sa baryo, kumalat ang balita na bumalik na si Ronnie. Marami ang nagulat nang makita siyang bumaba sa jeep. Malinis ang ayos at halatang nakapagtamo ng magandang buhay sa ibang bansa. Ang ilan ay muling nagkaroon ng pag-asa. Baka siya ang makapagligtas sa pamilya nila. Bulong ng isang magsasaka. Oo nga, may pinag-aralan at karanasan sa ibang bansa. Hindi basta-basta ang batang yon, dagdag ng isa. Ngunit si Mauro, nang marinig ang pagbabalik ni Ronnie, ay nagningnit sa galit. Akala niya, kaya niya akong tapatan? Bata pa siya para maintindihan kung paano gumana ang mundo. Hindi ako matatalo ng isang tulad niya. Ngunit sa puso ni Ronnie, buo na ang pasya. Sa bawat araw na kasama niya ang kanyang ina at ama, mas lalo niyang nakikita ang hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya. At sa bawat gabing magkasama silang nagdarasal, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi kailanman maagaw ang lupa ng aming angkan at sisiguraduhin kong si Tito Mauro ay babagsak sa sarili niyang kasakim. Mabilis na kumilos si Ronnie kasama si Attorney Mirabel matapos makumpleto ang mga ebidensyang magpapatunay sa kasinungalingan ni Mauro. Dinala nila ang kaso sa korte at nagsumite ng lahat ng dokumento, mula sa orihinal na titulo ng lupa hanggang sa mga testimonya ng iilang taong naglakas loob magsalita tungkol sa pambubugbog at paninira na ginawa ng mga tauhan ni Mauro. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Maaga pa lamang ay puno na ang korte. Dumalo ang mga taga-baryo. May mga kakampi kay Rogelio at mayroon ding naniniwala pa rin kay Mauro. Ramdam ang tensyon sa hangin at bawat bulong ng tao ay tila ba nagiging mabigat na hatol bago pa man magsimula ang paglilitis. Nang pumasok si Rogelio, nakayuko siya, mahina ang katawan, ngunit matatag ang loob. Kasama niya si Ronnie at si Cesara at bakas sa kanilang mga muka ang pag-asa. Sa kabilang panig, dumating si Mauro na nakasuot ng mamahaling Amerikana, kasama ang asawa niyang si Letty. Parehong may ngiting mayabang na tila ba sigurado na sila sa kanilang panalo. Mga hangal, bulong ni Mauro habang nakatingin sa pamilya ni Rogelio. Nang magsimula ang paglilitis at tinawag ang pangalan ni Rogelio, bigla itong sumigaw. Wala nang pag-asa ang kapatid kong yan. Isa siyang mangmang na hindi marunong umunlad. Ang lupa ay masasayang lang kung siya ang hahawak. Halos mapapikit si Rogelio. Ngunit bago pa siya tuluyang manghina, mahigpit ang kapit ni Ronnie sa kanyang balikat. Huwag kang panghinaan ng loob, Itay. Narito tayo para sa katotohanan. Sumabog ang bulungan sa loob ng korte. May ilan na sumigaw, hustisya para kay Rogelio. Habang ang iba na may tahimik na nakikinig, naghihintay ng resulta. Ang baryo ay lalo pang nahati. May mga naniniwala na dapat manatili ang lupa bilang bukirin. At mayroon ding nabulag sa pangako ni Mauro ng pag-asenso. Nang ipresinta ni Attorney Mirabel ang mga ebidensya, isa-isa niyang inilatag ang mga papeles. Your Honor, narito po ang orihinal na titulo ng lupa na hawak ni Ginoong Rogelio Santero. Makikita po natin ang diferensya kumpara sa dokumentong isinampa ng kabilang panig. Ang pirma ay halatang peke at mayroon pong ebidensya
na ang notaryong nagpatunay nito ay matagal nang kilala bilang kasabwat ni Ginoong Mauro. Galit na sumigaw si Mauro mula sa kabilang panig. Kasiraan lang yan. Ang lahat ng papeles ko ay legal. Mga gawa-gawang ebidensya lang ang pinapakita nila. Kung ganon, sagot ni Ate Mirabel, handa ba kayong humarap sa pagsusuri ng mga dalubhasa upang patunayan ang inyong titulo? Hindi nakasagot agad si Mauro, bagkus ay nadningit sa galit. Ngunit ang mas naging dagop sa kanya ay nang lumabas ang isang testigo. Tinawag si Aling Purisima, ang matandang kapitbahay na tahimik lamang noon, ngunit ngayon ay nagpasya ng magsalita. Mabagal siyang naglakad patungo sa kinauupuan, dala ang tungkod at bakas sa muka ang kaba. Your Honor, mahina niyang simula. Ako po si Purisima de la Vega, kapitbahay ng mga santero mula pa pagkabata. Nakita ko po mismo ang mga tauhan ni Mauro nang bugbugin nila si Rogelio sa kanyang bukirin. Wala po siyang ginawang masama. Siya pa nga ang halos mamatay sa pananahit nila. Nagkagulo sa loob ng korte. Maraming mga taga-baryo ang napabuntong hininga at napabulong. Totoo pala ang mga sinasabi ni Rogelio. Kung si Aling Purisima na mismo ang nagsabi, wala nang duda. Nanginginig sa galit si Mauro at tumayo. Matanda ka na, Purisima. Hindi ka na dapat pinapakinggan. Siguro binayaran ka lang nila para magsinungaling. Ngunit lumapit si Aling Purisima sa hukom at matapang na nagsabi, hindi ako kailanman magsisinungaling. Kilala ako sa baryo bilang taong tapat. At kahit anong gawin mo, Mauro, hindi ko hahayaang matabunan ng kasinungalingan ang katotohanan. Umiyak si Cesara at niyakap ang kanyang anak habang si Rogelio ay tahimik na napaluha. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na may kakampi siyang handang magsalita kahit pa delikado. Maraming salamat, Purisima. Mahina niyang wika. Ngunit hindi ibig sabihin ay madali na ang lahat. Habang lumalakas ang laban ni na Rogelio at Ronnie, marami pa ring hadlang. May mga opisyal na tumatanggap ng suhol kay Mauro. May mga ebidensyang sinusubukang itago at may mga taong hindi pa rin handang magsalita dahil sa takot. Matapos ang unang araw ng paglilitis, lumapit si Ronnie kay Attorney Mirabel. Attorney, ano sa tingin ninyo? May laban na ba tayo? Malaki ang naitulong ni Aling Purisima, sagot ng abogada. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan natin ng mas matitibay pang ebidensya at mas maraming testigo. Ang laban na ito ay hindi sprint kundi marathon. Kailangan nating tumagal hanggang dulo. Tumingin si Ronnie sa kanyang ama at nakita niya ang pagod at panghihina nito. Ngunit higit doon, nakita niya rin ang liwanag ng pag-asa. Kaya't buong tapang niyang sinabi, Itay, Nay, hindi tayo titigil. Kahit gaano kahirap, lalaban tayo. Dahil ang lupa na ito ay hindi lang basta lupa. Ito ang dangal at pamana ng ating pamilya. At sa araw na iyon, nagsimula ang mas matindi pang laban. Isang laban na hindi lang para sa lupa, kundi para sa katarungan, dignidad at katapatan, laban sa kasakiman at kasinungalingan. Makalipas ang ilang linggo ng matinding paglilitis, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang pagbasa ng desisyon ng korte. Puno ang bulwagan ng mga tao mula sa baryo. May kaba at pananabik sa kanilang mga mukha. Si Rogelio ay nakaupo sa harap, tahimik at nakayuko. Samantalang si Ronnie at Cesara ay nasa kanyang tabi, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Sa kabilang panig, nakatayo si Mauro, suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Ngunit bakas sa mukha ang tensyon at pag-aalala. After thorough examination of the evidences, malakas na wika ng hukom. It has been established that the land title presented by Mr. Mauri Santero is forged. The signatures do not match, and the notarial seals are proven falsified. Nagigihan ang bulungan sa loob ng korte. May ilan na napasigaw ng tama na at hustisya kay Rogelio. Habang ang iba namay napailing at napabuntong hininga, tanda ng pagkabigla. Itinuloy ng hukom. Furthermore,
Testimonies and witnesses have confirmed that Mr. Mauro ordered the physical assault against his brother, Rogelio Santero. Thus, the court hereby orders the arrest of Mauro Santero for falsification of documents and physical assault. Nabaling ang lahat ng mata kay Mauro na namutla at halos hindi makapagsalita. Hindi totoo yan. Ako ang may hawak ng lupa. Ako ang dapat kilalanin dito. Sigaw niya habang nagpupumiglas. Ngunit agad lumapit ang dalawang pulis at pinosasan siya. Mauro Santero, you are under arrest. Mariin nilang wika. Halos manghina si Rogelio sa kanyang kinauupuan at hindi niya napigilang lumuha. Niyakap siya ni Ronnie at Cesara. Itay, tapos na ang bangungot. Bulong ni Ronnie. Samantala, si Letty, asawa ni Mauro, ay tumayo at nagtatakbo palabas ng korte. Tinangka siyang tawagin ni Mauro. Letty, huwag mo kong iwan. Lahat ng ito para sa atin. Ngunit hindi siya nilingon ni Letty. Sa halip sumigaw ito bago lumabas ng buluwagan. Hindi ko hahayaang madamay ang pangalan ko sa lahat ng kasalanan mo. At tuluyan na siyang naglaho. Iniwan ang asawang nakaposas at hila-hila ng mga pulis. Lalo pang bumigat ang loob ni Mauro nang isa-isa nang lumapit sa mga opisyal ang dati niyang makatauhan. Kami po ay magbibigay ng pahayag, sabi ng isa. Kami ang inutusan ni Mauro na bugbugin si Rogelio. Pinilit niya kami. Natatakot lang kami noon na hindi sumunod. Sumang-ayon din ang iba at nagsimulang magdetalye ng mga gawain ni Mauro. Ang panunuhol sa mga opisyal, ang paninira sa pangalan ni Rogelio, at ang planong ipagbili ang lupa sa mga negosyanteng kaibigan niya. Nagulat ang mga tao sa baryo sa dami ng kasalanang lumabas. Ang mga dating nagdududa kay Rogelio ay napatingin sa kanya ng may hiya at pagsisisi. Isa-isa silang lumapit matapos ang paglilitis. Patawad Rogelio, sabi ni Mang Estong. Nagpadala kami sa matatamis na salita ni Mauro. Hindi namin agad nakita ang kasakiman niya. Lumapit din si Aling Purisima at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Rogelio. Hindi ako nagkamali na magsalita para sa iyo. Ang katotohanan ay lumabas din. Bakas ang pagod sa mukha ni Rogelio, ngunit nakangiti siya at mariin ang sagot. Hindi ako nagtanim ng galit. Ang mahalaga, nagkaisa ulit tayo. Ang lupaing ito ay para sa lahat ng nangangailangan, hindi para sa iilang sakim. Sa labas ng korte, nagtipon ang mga taga-baryo. Ngayon ay wala na silang takot at muling nagkaisa sa panig ni Rogelio. Ang ilan ay nag-alay ng tulong para muling itanim ang mga nasayang na palay. Ang iba namay nangakong susuporta sa pagbabalik ng kaayusan. Samantala, si Ronnie ay tumingin sa kanyang ama. Itay, hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating ibalik ang dangal ng ating lupa. Ngunit ngayong wala na si Tito Mauro, mas madali na ang lahat. Pinahid ni Rogelio ang luha sa kanyang pisngi. Anak, salamat at bumalik ka. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Ngunit ngayon, nakikita ko pa ang ganda ng bukas. Sa pagkakaisa ng baryo, muling nabuhay ang diwa ng pagtutulungan. Ang dating hinating komunidad ay ngayon muling pinagbuklod ng katotohanan at hustisya. At habang nakatanaw si Rogelio sa malawak na bukirin, alam niyang hindi na sayang ang lahat ng taon ng kanyang sakripisyo. Dahil sa huli, ang lupaing minana ng kanilang ama ay nanatiling nasa kanilang pamilya at ang kasakiman ni Mauro ay nauwi sa kanyang pagkabagsak. Mainit ang araw nang magsama-sama muli ang mga taga-baryo sa plaza upang ipagdiwang ang pagkakaisa at ang pagkapanalo ni Rogelio sa kaso. May mga banderitas na nakasabit, may mga kaldero ng lutong bahay na pagkain at maririnig ang tawanan ng mga bata habang tumatakbo sa paligid. Bagamat marami pa ring sugat na iniwan ng alitan, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng komunidad habang nag-uusap ang mga tao. Isang kakaibang tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa himpapawid. Brrrm! Ang lahat ay napaangat ng tingin.
Isang puting helikopter ang dahan-dahang bumababa sa malawak na bakanting lote malapit sa plaza. Helikopter? Sino kaya yan? Bulong ng mga kabataan. Hindi naman uso rito ang ganyan. Baka bisita ng mayor. Dagdag ng isa. Ngunit nang bumukas ang pintuan ng helikopter at bumaba mula rito si Ronnie, halos lahat ay napamulagat. Suot niya ang uniforme ng isang mataas na opisyal ng isang kilalang international company. May nakaburdang logo sa dibdib at makintab na ID na nakasapit sa leeg. Sa kanyang tindig at aura, hindi na siya ang simpleng anak ng magsasaka na dati naglalakad lamang sa pilapil. Isa na siyang taong may dangal at tagumpay na dala mula sa ibang bansa. Si Ronnie, anak ni Rogelio, sigaw ng isang babae sa gitna ng mga tao. Nagkagulo ang mga tao, hindi mapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang ilan ay napalakpak, ang iba namay napabulong. Hindi ko akalaing ganito na siya ngayon. Napakalayo na nang narating niya. Pero bumalik pa rin dito para sa pamilya niya. Samantala, si Mauro na noon ay pansamantalang pinalaya habang nililitis pa ang iba pang kaso laban sa kanya, ay naroon din sa plaza. Kasama niya ang ilan pang kasabwat na dati niyang pinagkakatiwalaan. Nang makita nila ang pagbaba ni Ronnie, namutla silang lahat. Hindi maaari, bulong ni Mauro, nanginginig ang labi. Paano siya naging ganito kalayo ang narating? Ang isa niyang kasamahan ay nagsabi, Mauro, wala na tayong laban dito. Ang anak ni Rogelio ay mas mataas na ang katayuan kaysa sa atin. Hindi natin kayang tapatan ang kapangyarihan at impluensya niya. Lalong bumagsak ang balikat ni Mauro. Noon niya napagtanto na tapos na ang kanyang pamamayabang at ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya ay tuluyang guguho. Lumapit si Ronnie sa gitna ng mga tao, ngumiti at nagsalita. Mga kababaryo, ako po ay bumalik hindi lamang para sa aking pamilya, kundi para sa inyong lahat. Ang lupaing minana ng aking ama ay hindi para gawing negosyo ng iilan, kundi para magbigay ng buhay at kabuhayan sa lahat ng nagnanais magsikap. Nais kong ipagpatuloy ang kanyang pamana, ang magsaka ng may dignidad, ngunit gamit ang mas makabagong paraan. Lumapit si Rogelio, nakasuot ng payak na barong, at niyakap ang kanyang anak. Ronnie, anak, ipinagmamalaki kita. Hindi ko akalaing ganito kalayo ang mararating mo. Ngayon ay muli kong nakikita ang pag-asa sa lupaing ito. Ngumiti si Ronnie. Itay, lahat ng ito ay para sa inyo. Ang sakripisyo ninyo ang nagtulak sa akin para magsumikap. At ngayon gusto kong ibalik sa baryo ang biyayang natanggap ko. Mula noon, nagsimula silang magtayo ng mas makabagong paraan ng pangsasaka. Nagtayo si Ronnie ng isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka, nagturo ng mga makabagong teknolohiya tulad ng organic farming at paggamit ng tamang irigasyon. Ang mga dating naghihirap ay muling nagkaroon ng sigla at direksyon. Sa bawat anihan, hindi lamang ang pamilya Santero ang nakikinabang, kundi ang buong baryo. Ang mga kabataan ay nagsimulang matutong magtanim muli at ang mga matatanda ay muling nakaramdam ng pag-asa. Samantala, si Mauro ay nanatili sa gilid, halos walang mukhang maiharap sa mga tao. Iniwan siya ng asawa niyang si Letty at isa-isa ring tumalikod ang kanyang mga kasabwat. Sa huli, siya'y nahatulan ng korte at kinailangang pagdusahan ang kanyang kasalanan. Sa kanyang selda, madalas siyang nakatanaw sa kawalan, iniisip kung paano sana magiging maganda ang kanyang kapalaran kung pinili lamang niya ang tama. Isang gabi, habang nakaupo si Rogelio sa harap ng kanilang lumang bahay, nilapitan siya ni Ronnie. Itay, natutupad na ang pangarap ninyo. Hindi lang tayo ang nabiyayaan, kundi ang buong baryo. Masaya ba kayo? Napangiti si Rogelio, hawak-hawak ang isang tangkay ng palay. Anak, higit pa sa saya ang nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagtatapsil, pinatunayan ng Diyos na ang tapat at mapagpakumbaba ay laging binibiyayaan. Samantalang ang kasakiman, laging may kapalit na kaparusahan. Tumingin si Ronnie sa malawak na bugirin. Kita ang gintong kulay ng mga palay na sumasayaw sa hangin. Itay, ito ang tunay na yaman.
Hindi ginto, hindi salapi, kundi ang lupaing minahal at inalagaan ninyo. At sa gabing iyon, ang baryo ay muling nagsama-sama. Hindi para pag-usapan ang kasakiman ng nakaraan, kundi upang ipagdiwang ang pagbabalik ng pagkakaisa at pag-asa. Ang kwento ng magkapatid na Santero ay naging aral sa lahat na ang kasakiman ay nagdadala ng pagbagsak, ngunit ang pagiging tapat at mapagpakumbaba ay laging nagbubunga ng biyaya at pagpapala. Maraming salamat sa pagtutok hanggang dulo ng ating kwento. Naway nagsilbing inspirasyon at paalala sa ating lahat na ang kasakiman ay may kapalit. Ngunit ang pagiging tapat at mapagpakumbaba ay laging may gantimpala. Kung natapos mo ang istoryang ito, i-comment mo ang salitang tatarungan sa baba para alam kong lagi kang nakatutok sa ating mga kwento. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang makabuluhan at nakakantig damdaming mga istorya.